Alright guys, magandang umaga po sa ating lahat. So mabilis ang video lang to kasi meron tayong viewers sa YouTube na nag-comment about dito sa Raider 150 carb natin. Okay, so ito po yung comment ni Okay Kaayo. Sabi niya dito, ilang kilometer ang takbo sa 1 liter pops sa carb type. So ayan, based po sa aking experience, depende po yan pops kung alin po yung tinatanong mo, kung yung dati ba or yung ngayon. Kasi kung ngayon po pops is hindi ko pa po kasi siya nasubukan. Ngayong 3 years na siya or magpo 4 years na siya. So ngayong latest update ko dito sa pagdating sa gas consumption, ngayong 3 years na siya, 4 years, mga ganon, magpo 4 years na siya this November. So hindi ko pa kasi siya pops na nasubukan this year or last year nung 3 years na siya or magpo 4 years na siya. So hindi ko pa po siya alam. Hindi ko pa po alam kung ilan po yung gas consumption niya sa bawat litro. Pero kung tinatanong mo naman pops kung ilan yung gas consumption ko dati nung nagbiyahe kami ng Southern Leyte, ayan yung video na yan pops, paki-view na lang po. Nakalagay po dyan is 186 km yung kabuuan nung tinakbo namin nung itong full tank na to. Okay, so di ko lang po pops maalala kung saan ako nung nagpagas, pero nagpagas ako nun is blinking na po yung 1 bar natin. Tapos pagkaubos nung full tank, doon na natin kinumpute nung nagblink na din ulit yung 1 bar natin. So tumakbo yun ng mga around 186 km. So i-compute natin yun, 186 divide 4.9 kasi 4.9 yun itong carb natin. So ayan, 37.9 kilometer. So ibig sabihin po tumakbo po siya na, sabihin na lang natin 38. So ayun po yung gas consumption niya pops dati. Okay, ayun po yung gas consumption niya dati. So tumakbo siya ng mga around 38 kilometer per liter. So yung kabuuan na tinakbo niya is 186. Okay, so pagdating dito po pops sa kung paano natin siya tinest, o sabihin na lang natin hindi siya ganoon ka-accurate, hindi siya ganoon ka 100% accurate, pero at least meron tayong pagbabasihan or meron tayong estimated gas consumption. Okay, kasi marami talaga nagsasabi na yung gas consumption nito is nag-average lang ng 38 to 39 km per liter. Depende po yan kung city driving or long ride. Kasi pag long ride kasi pops, mas nagiging matipid siya kasi tuloy-tuloy yung biyahe mo, di gaya ng nasa city driving ka lang kasi panay minor ka, panay bawas, second gear, first gear naman panay neutral, panay arangkada ka, panay buwelo ka. So mas nagiging malakas sa gasolina pag city driving lang. Okay, so kung tinatanong mo pops, based dito sa sa tanong mo, ilang kilometer ang takbo sa bawat litro sa carb type. So ayun po pops, dati 38, nag-average siya ng 38 km per liter, 186 yung kabuuan, yung full tank. May kasama na yun na rat-rat pops. Nung nagbiyahe kami papunta sa Southern Leyte, inikot namin yun ng Bato, Hindang, Inupakan, Baybay, yung mga ganyang rota na yan pabalik sa Tacloban. So nag-average po siya ng 186. Di ko lang matandaan kung saan ako nung nagpagas nung nag-blink na siya. Tapos doon na natin kinumpute yung tinakbo na kabuuan nitong rider natin. Kung tinatanong mo naman po pops yung ngayon, wag kang mag-alala kasi i-update kita. Kasi may paparating ako na parang gusto ko ibiyahe to ulit na malayo. Di ko lang alam kung saan kasi gusto ko rin yun subukan, lalong lalo na ngayon kasi naglagay tayo ng gas treatment dito. So subukan ko kung babalik yung dati niyang performance pagdating sa long ride. Okay, naglagay kasi tayo ng gas treatment dito. Okay, kasi parang mas naging malakas na siya sa gasolina nung katagalan na. Siguro kaya naglagay ko ng gas treatment para subukan ko kung bumalik po yung dati niyang performance, yung takbo, yung arangkada, yung gas consumption niya. Huwag kang mag-alala pops kasi mayroon akong paparating niya biyahe. Di ko lang alam kung kailan. Kasama yung partner ko, ibabiyahe ko to pag na okay na to. Kasi may mga kailangan na palitan na dito yung yung bearing, yung shock, napalitan na natin yung shock, yung bearing sa likodan kailangan na palitan. Meron na siyang galaw na konting parang angkal, so kailangan na natin to palitan. Huwag kang mag-alala kasi
i-update kita about dito pagdating sa gas consumption this year. Tapos pagdating naman pa sa gas treatment, ito guys, pagdating sa gas treatment, mag-ingat lang kayo kasi merong mga tawag dito, may mga fake, lalo na kasi ilalagay nyo talaga yan sa mismong gas tank nyo. Siguraduhin nyo na hindi fake yung bibilin nyo para hindi magkaroon ng problema yung motor nyo. Okay, so yun Paps, pagdating sa tanong mo, ayan yung per kilometer pagdating sa 1 kilometer. So sana nasagot kita ng maayos. So yung isa mo namang tanong dito, nalilito kasi ako kung carb ba yung bibilin ko or FI. Maganda kasi ang forma ng carb. So totoo po yun Paps, diyan sa sinabi mo na maganda talaga yung forma o itsura ng carb type. So sa pagpili naman Paps about sa dalawang motor na yan, nasa sayo na yan kung ano yung mas prefer sa'yo, alin yung mas gusto mo, kasi magkaiba talaga sila. Kasi FI tsaka carb, di ba? Magkaiba talaga yan. Although para sila ng brand, parehas sila ng model, magkaiba lang yung ano nila, kasi carb tapos FI. Okay, pero pagdating sa itsura, mas prefer ako dito sa carb type kasi parang classic yung itsura niya eh. Tapos yung isa sa mga hindi ko nagustuhan sa FI, sa itsura lang not totally kabuuan, yung headlight lang talaga kasi meron siyang kaparehas sa other brand. Tapos yung problema ko po dun sa other brand na yon is original yung headlight niya doon sa brand na yon. Tapos dito original din sa carb, sa FI, Suzuki FI. Tapos pares pa sila ng headlight. So isa lang yun sa mga hindi ko nagustuhan. Para sa akin lang naman yun, di ba? Iba-iba naman tayo ng ng preference, or iba-iba naman tayo ng hilig tsaka hindi natin gusto. So di ba? Tapos dito naman sa sa carb type natin, although may makikita kang mga kaparehas, pero yun ay aftermarket na. So hindi mo masasabi talaga na ginaya tapos original yung nandun na nakakabit sa kanya. So di ba? At least dito parang walang kaparehas na motor pagdating sa headlight, tapos dun sa kanya is original yung nakakabit doon sa other brand. So pagdating sa looks, ayun talaga yung Paps. Para sa akin lang ito, di ba? Pero kung sasabay ka sa mga uso na ngayon, syempre pa-modern na tayo ng pa-modern. Kung gusto mo makipagsabayan sa mga FI, tapos meron kang hilig mo yung mga ratratan, di ba? So doon ka na sa FI kasi marami talagang pinagkaiba Paps pag pipili ka ng motor. Kaya ito, lagi ko itong sinasabi sa video na once na pumili kayo ng isang motor, siguraduhin nyo na yun at yun na talaga, at maraming beses nyo muna pag-isipan, kasi hindi yan kagaya ng ibang bilihin na pag binili mo tapos hindi mo nagustuhan, isa sa uli mo papalitan mo. So hindi po ganon, hindi po ganon sa kasa. So kapag yan ay nirelease na, tapos nagpermahan na, nilabas na, hindi mo yan pwede isauli pagkatapos ng ilang buwan, kasi sasabihin mo hindi mo gusto yung performance niya, or hindi mo gusto yung looks niya, yung overall, di ba? So hindi po ganon, di ba? Pag in-release na yan, hindi na pwede yan palitan o ibalik. Pwede mo ibalik, pero yun ay isi-surrender mo, at yun ay ayaw mo, di ba? Pero kung gusto mo palitan lang, hindi po pwede yung ganon. Wala pa akong na-counter na ganon na pinapalitan, di ba? So pagdating sa full digital dito, ang laki ng pinagkaiba niya kasi yung FI is fully digital na dito. Nandito na yung RPM niya, nandito na yung gas indicator niya, nandito na yung mayroon na siyang time, di kagaya dito sa atin is analog pa. Tapos meron siya ditong kaunting detalye, yan yung fuel gauge, odometer, speedometer. Tapos ito yung mode, signal light indicator, neutral, high beam indicator, tas RPM indicator, tas Suzuki brand. So dito napakasimple lang Paps pagdating sa carburetor, di ba? Yung isa sa nagustuhan ko lang dito Paps pagdating sa carburetor is ito pong RPM indicator niya, kasi kung mapapansin mo, para siyang sinauna na disenyo. Alam mo yung yung kila Vin Diesel, yung yung Fast and Furious, di ba? Pag alam mo, pag napapansin mo, pag nagkakarera sila, meron silang mga RPM indicator diyan. Ayan, isa yan sa mga nakikita ko dito or napapansin ko sa ibang klase. Parang classic na classic yung disenyo niya. Siyempre, alam niyo naman itong motor na to, itong model na to is since 2003. So isipin mo 'yon, di ba? Ilang dekada na, 2 dekada na. Tama ba?
10 taon, isang dekada ba yan? Paki-correct na lang po ako kung mali po, pero at least, di ba, almost 20 years, mahigit 20 years na tong model na to. So ang haba na ng pinagdaanan na itong model na to, carburetor na motor. So pagdating naman sa gear indicator, Pops, si Raider wala pong gear indicator, si carburetor, 'di ba? Neutral lang. Ngayon kung nangangapa ka pa sa manual transmission, hindi ka pa ganun sa hindi ka pa ganun kakabisa, so dun ka sa FI. Kasi yung FI kasi meron na yung gear indicator, meron na yung time, kumbaga fully na siya, fully digital, nandun na lahat yung detalye. Hindi kaya dito sa carburetor natin is wala pa siyang time, wala siyang gear indicator. Ito lang RPM, yan, napakasimple lang. Di kagaya sa fully digital na FI is nandun na lahat, diba? Tas may gear indicator, isa yan sa mga kailangan, lalo na sa mga baguhan pagdating sa manual transmission. Kasi ito kailangan mo talagang kabisaduhin eh. Neutral lang yung makikita mo. Ngayon kung nangangapa ka pa pagdating sa manual transmission, dun ka po sa FI, di ba? So ang dami talagang pinagkaiba, di ba? Lalo na sa maintenance. Sa maintenance naman, ang laki ng pinagkaiba nila. Marami nagsasabi na ma-maintenance daw yung FI. Hindi ko lang po alam ha, kasi hindi naman ako FI user pagdating sa Raider. Pero ito, adjust kadena lang, palit bearing. Yung mga palit bearing normal lang naman yan. Yung engine oil normal lang naman yan. Pagdating naman sa engine oil capacity, yung FI 1.3 liters. So kailangan mo bumili ng 2 litro pag naubos na talaga yung stock na engine oil mo. So dito pwede kang pa isa-isa lang, 1 liter lang, 1 liter, tapos fuel filter. So ayun lang yung mga kailangan mong bilhin. Tapos adjust kadena, palit bearing, palit brake pad, ganun lang. Yung linis sa carburetor, paminsan-minsan lang naman yan, lalo na especially pag nalulusob lang sa baha or matagal na talaga o kailangan ng i-refresh. So ayun lang yung part na yun. Pero sa FI cleaning, pagdating sa FI cleaning or FI carburetor cleaning, siguro mas mahal yung FI cleaning kumpara sa carburetor cleaning. Marami nagsasabi, Pops, na kung mas marami bang carburetor na mas nakakaalam na kalikutin yung karburador. Siguro dati kaysa sa FI, siguro dati ganon, sa carburetor mas marami. Pero ngayon, sa panahon ngayon, dahil marami ng FI ngayon na motor, kahit saan marami ng kahit sang shop, marami na yung mga marurunong diyan mag FI cleaning, marami na, hindi ka na magkakaroon ng problema, 'di ba? Pero yun nga lang po magkaiba po yung presyo nila pagdating sa maintenance. Sa carburetor mas matipid po siya. So kagaya nga ng sabi ko, Pops, pag ikay kumuha ng isang motor, maraming beses mong pag-isipan. Although hindi natin yan kailangan ikumpara kasi yung dalawang motor na yan parehas carburetor, parehas Suzuki, 'di ba? Parehas maganda yan overall. Yung disenyo, yung slim bike, pinagkaiba lang talaga nila, Pops, is spec. So magdidepende po yan sa kailangan mo. Kung mahilig ka sa rat-ratan, kung ayaw mo ng kumbaga ayaw mo nang nadadown ka pagdating for example nasa stoplight ka, tapos meron kang naka-Aerox dito, meron kang naka-NMAX dito, lalo na yung mga turbo na yan, yung mga model na bago ng Yamaha, yung Aerox turbo, NMAX turbo, meron ata. For example, sabihin na lang natin meron ka ditong katabi na Sniper, tapos Winner X, tapos nasa nasa stoplight, magguguna, gusto mo, mahilig ka sa mga rat-ratan, so mas prepare sa'yo yung FI. Kasi pag ito, tas ganun yung mga kasabayan mo, siguro may possible na maiwan ka diba, kung mahilig ka sa mga rat-ratan. So dun ka sa FI, diba, kasi sigurado makakasabay yan. Magdidepende pa naman yan sa kalsada. Tapos syempre kung kaya mo yung motor mo, yung bilis niya. So magdidepende po yan, Pops, sa gusto mo, diba? Hindi natin yan kailangan ikumpara pagdating sa dalawang motor na yan. Kasi unang-una, Suzuki brand yan, diba? Parehas maganda yan, Pops, diba? Magdidepende na lang yan sa hilig mo, diba? So yun, Pops, sana ay nasagot ko na maayos yung tanong mo. Ito lagi mong tandaan, once na kumuha ka ng isang motor, maraming beses mo pag-isipan. Kasi ako, sa totoo lang, ito, kahit kumuha ko ng FI, ito
gagawin ko lang tong display sa bahay, tapos siguro set upan, collection, kasi baka hindi natin alam, dumating yung panahon na yung carburetor na mga motor ngayon baka ma-phase out na. Ewan ko lang sa Suzuki pagdating sa Raider kung i-phase out nila yan, kasi best seller nila to pagdating sa Suzuki brand. Isa yan sa mga best seller nila ito. Okay, so yun paps, yun lang naman po yung video natin ngayon. Sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo. Okay, so yun guys, maraming salamat po sa inyong panonood. See you in my next vlog, and drive safe po sa ating lahat. Peace out guys.